Noong ikapito ng Hunyo taong 1942, ikalawang digmaang pandaigdig, isang mahalagang labanan ng naval supremacy ang naganap sa pagitan ng Japan at Amerika sa Dagat Pasipiko na kilala sa Battle of Midway. Maliban sa determinasyon ng Imperyong Hapon na magkaroon ng pinakamalakas na Navy at Air Force sa kanlurang bahagi ng Pasipiko, kumbinsido rin ang commander nitong si Isoroku Yamamoto na mas nakakalamang ang kanilang puwersa kumpara sa Amerika. Bumuo ng maganda at mapangahas na plano si Admiral Yamamoto kung paano tatalunin ang US Pacific Fleet at kunin ang Midway. Ngunit bago ang planadong paglusob, nakuha ng mga codebreakers ng US Navy ang mga sekretong mensahe ng Japan na siyang magpapabago sa takbo ng digmaan. June 3, 1942, inumpisa ng Japan ang kanilang plinanong pag-atake. Subalit dahil napaghandaan na ito ng Amerika, nakuha nila ang malaking bentahe sa labanan. Sa pagsisimula ng bakbakan, matatanaw ang dagsa ng mga eroplanong pandigma sa kaulapan, habang ang mga sakay nitong piloto ay nag-umpisa na ring makipaglaro sa isang mapanganib na sayaw ng kamatayan. Sa gitna ng sagupaan, walang kapantay na tapang ang ipinakita ng mga piloto ng Amerika sa pagharap sa mapanganib at pagsubok mula sa puwersa ng Hapon. Naging simbolo ang kanilang mga eroplano at mga carrier ng hindi natitinag na determinasyon. Napinsala ng mga bomber ng Amerika ang mga Japanese carrier na Akagi, Kaga, Suryo at Hiryo na nagresulta ng matinding pagkaparalisa sa naval force ng Japan. Ang agos ng labanan ay naging pabor sa Estados Unidos na kung saan ang mainit na bakbakan ng magkabilang panig ay humantong sa pagkatalo ng mga Hapon. 3,000 mga sundalong Hapon ang nasawi, 300 sa kanilang eroplano ang nawasak, isang heavy cruiser at 4 na mga aircraft carrier ang napalubog. Sa panig ng Amerika, isang aircraft carrier at isang barkong pandigma ang nasira. 145 aircraft ang napabagsak at tinatayang nasa 306 na po ang mga sundalong nasawi. Tumatak sa kasaysayan at minarkahan ng puwersa ng Amerika ang Battle of Midway sa pamamagitan ng kung paano nila binago ang digmaan, hindi lamang sa pagkakaroon ng malakas na puwersang pandagat, kundi pati na rin ang katalinuhan at katatagan ng mga lumalaban.